Yung dating pangarap ko lang makapag-grocery ng 1,000 piso, Inday, ito natupad na talaga. Ay naku po, ang saya ko talaga. Nung Sabado ko pa nga ito natanggap, Inday, pero ngayong araw ko lang ito na cash out kasi may lagnat yung anak ko kahapon. Pangarap ko lang talaga, Inday, na makapag-grocery ako ng 1,000 piso na hindi ko nahahatiin pang ulam at saka pang bigas. Hindi ko naman ito first time, Inday, na makapag-grocery ako ng 1,000 piso. Baka sabihan nyo ako na OA lang. Okay lang. Ngayon kasi, Inday, na may pamilya na ako, may anak na din kami, hindi ko talaga magagawa na mag-grocery ng 1,000 piso na grocery lang talaga. Ang sahod kasi ng asawa ko, Inday, hindi mo pwedeng gastuhin ng isang bilihan lang kasi nga hindi naman kalakihan ang sasahuri ng asawa ko. Paborito ko talaga tong palaman na to, Inday. Naghahanap ako ng maliit pero wala akong makita kaya isinauli ko na lang kasi naisip ko din hindi ko naman ito kailangan. Gusto ko lang naman ito kaya binalik ko na lang. Kung alam nyo lang talaga mga Inday kung gaano ako ka-appreciative na pagkatao, as in sobrang saya talaga ng pagkatao ko ngayon. Grabe yung puso ko, Inday, parang tatalo na sa sobrang saya. Maliit man o malaki, grabe talaga ako maka-appreciate, Inday. Alam yan ng mga taong kilala ako. Mga basic needs lang naman talaga to, Inday. Maniwala kayo sa hindi talaga namin to kayang bilhin ng isang gastusan lamang. Pero anyway, alam kong curious na talaga kayo kung sino talagang nagbigay nitong 2,000 pesos kasi ang laki, di ba? So eto na, ibubunyag ko na talaga. Tito ko lang naman ang nagbigay, Inday. Grabe, 2,000 pesos yung ibinigay niya sa akin. Tapos yung tita ko na lang ang nag-send sa akin. Gets ko naman kung bakit niya ako binigyan ng 2,000 pesos. Dati kasi yung palaging sumasakit yung ngipin ko, nagsasabi siya na magbibigay siya sa akin para sa ngipin ko. Kaso ngayon napabunot ko na yung ngipin ko kaya wala na akong ipapabunot. Kahit napabunot ko na yung ngipin ko, Inday, tinupad pa rin ni Tito yung sabi niya dati. Alam ko sa isip ni Tito, ako na bahala kung saan ko gagamitin yung pera. Pinakauna talagang pumasok sa isip ko, Inday, kung saan ko pa gagamitan ng pera is bibili sana ako ng yero. Mapalitan na yung tumutulong bubong namin. Kaso nahanapan pa naman ang paraan ng asawa ko kaya okay pa siya. Since wala na kami dito sa kusina kaya ito na lang yung binili ko, yung needs namin talaga. Ito yung ipinamili ko sa 2,000 pesos, Inday. Isiniguro ko talaga yung gatas ng anak ko at saka yung diaper niya. May diaper pa naman siya dito pero hindi ko nahihintaying maubos pa to. Bumili na ako ng bago, pang stocks na din para hindi na kami bibili sa susunod. Bumili na din ako ng wipe, syempre may budget eh. Bumili na rin ako ng mabilisang ulam, Inday, itong pancit canton kasi paborito din naman to ng asawa ko. Bumili din ako ng kape at saka palaman. Bumili ng palaman pero walang tinapay. Syempre bumili din ako nito, alam nyo na kasi babae ako, di ba? Marami talaga yung binili ko, Inday. Syempre nilubos-lubos ko na, libre yung budget natin eh. Meron din tayong sibuyas at bawang pero yung pinaka-importante talaga yung nakalimutan ko, Inday. Alam nyo kung ano? Asin. Wala akong asin. Kaprutas din tayo, Inday. Bumili ako ng 1 kilo ng mangga para sa anak ko kasi may lagnat. Kabili din ako ng haplas, Inday. Hindi ko alam anong tawag nito sa Tagalog. Ngayon lang talaga ako nakabili nito kasi itong efficacent ang mahal, 75 kaya to. Para iwas hangin sa tiyan, hindi ko alam anong Tagalog ng panuhot. Kayo na lang mag-adjust. Di ako bumili ng isda ngayon, Inday, kasi mahal ang isda kasi may bagyo. Ang binili ko, yung mas mahal talaga. Karne ang binili ko. Kayaan nyo na, minsan lang naman. Nai-stress talaga ako sa VAT, Inday. Ang laki ng VAT, 131 pesos. Grabe naman sila. Sa tito kong pogi, thank you talaga, Tito. Sobrang na-appreciate ko talaga ito. Sobrang saya ko din. Salamat talaga sa blessings na ibinigay mo sa amin, sa akin. Ingat ka dyan sa abroad. Ipag-pray na lang kita. Thank you.